Basketball fans, may bagong mainit na usapan ngayon sa PBA. Isang import na halos na bench matapos ang nakakadismayang debut, isang higanteng scorer na halos 40 points per game ang average, at isang PBA legend na tila papalapit na sa huling kabanata ng kanyang karera. Ano ba talaga ang nangyayari sa liga ngayon? May import drama, may fan backlash, at may posibleng retirement story na siguradong tatama sa puso ng mga tunay na PBA fans. Pero bago natin himayin ang lahat ng yan, mga ka-hopes, kung mahilig kayo sa ganitong klaseng PBA updates, player stories, at inside basketball drama, make sure to subscribe sa Raise Hopes Universe, hit the like button, at pindutin na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating basketball stories. Ngayon, simulan na natin. Matapos nga ang nakakadismayang debut ng San Miguel import na si Marques Lee, maraming fans ang napailing. Sa kanyang unang laro sa PBA, 4 na puntos lamang ang kanyang naitala at dahil sa sobrang pangit ng naging performance niya, binangko siya ni Coach Leo Austria sa buong second half ng laban nila kontra Titan Ultra, isang eksena na talagang nagpainit sa usapan ng fans. Pero ayon mismo kay Coach Leo Austria, may nangyaring mahalagang usapan pagkatapos ng game. Nangako umano si Marques Lee sa kanya na hinding-hindi na mauulit ang ganoong klaseng performance. At sa kanilang susunod na laban kontra Converge Fiberxers, tila sinubukan nga ni Lee na bumawi. Hindi man umabot sa tinatawag na import level scoring, naging solid pa rin ang kanyang contribution. Sa game na yon, nagtala siya ng 10 points, 12 rebounds. 6 assists, halos triple-double performance na rin. Ayon kay Coach Austria, nag-a-adjust pa raw si Lee sa sistema ng San Miguel. May mga pagkakataon daw na nawawala pa siya sa play, pero isang bagay ang talagang ikinatuwa ng coaching staff, ang depensa niya. At alam naman natin, kapag San Miguel ang usapan, team system ang priority, hindi lang puro scoring. Pero mas lalo pang naging mainit ang usapan dahil sa susunod nilang laban sa TNT Tropang 5J at doon, makakaharap ni Marques Lee ang isa sa pinaka-pinag-uusapang imports ngayon, Bol Bol. Oo, yung 7'3" na dating NBA player. Ayon kay Lee, siguradong maghahanda ng solid game plan ang San Miguel coaching staff para makuha nila ang panalo. Pero aminado rin siya na kabang-abang ang kanilang matchup, isang tunay na import showdown. Pero sa social media, hati ang opinyon ng fans. May ilan na nagsasabing mukhang wala raw panama si Marques Lee kay Bol Bol. Ang punto nila, kung laban pa lang sa 6'1" na bantay sa Converge, nag-aalangan pa raw itong tumira at puro pump fake. Paano na lang daw kapag 7'3" na higante ang nasa harapan niya? Pero may mga fans din na nagtatanggol kay Lee, sabi nila, baka hindi naman talaga siya kinuha ng San Miguel para maging primary scorer. Sa dami ng offensive weapons ng Beermen, baka ang role niya ay defense, rebounding, at playmaking. At kung tutuusin, hindi rin masamang strategy yon. Samantala, may isa pang kontrobersya na kumakalat ngayon. Matapos tuluyang pauwiin ng Magnolia ang South Sudan import na si Nuni Omo, tila may ipinapahiwatig ang dating import sa kanyang social media. Ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal, nabaon ng Magnolia sa 0-3 standing sa PBA Commissioner's Cup, pero pagkatapos niyang tanggalin sa lineup, nagpost si Omo sa kanyang Instagram story, ipinakita niya ang kanyang stats, 38 points, 9 rebounds, 7 assists at may caption pa siyang tila may patama, hindi kasalanan ng import at doon, nagliyab ang reactions ng fans, marami ang nagsabing ginawa naman ni Omo ang lahat. Hindi raw siya nagkulang sa effort, sa halip, ang sinisisi ng ilang fans ay ang sistema ni Coach L.A. Tenorio at ang kakulangan ng ambag ng mga local players. May ilan pang nagsabi na kung hindi pa rin mag-improve ang performance ni Marques Lee, baka pwede raw kunin ng San Miguel si Omo bilang kapalit. Dahil sa estilo ng laro nito, mukhang swak daw talaga sa sistema ng Beermen. Pero balik tayo kay Bol Bol, bukod sa kanyang laro, pinag-uusapan din ngayon ang kanyang ugali sa media. Napansin kasi ng maraming fans na madalas siyang umiwas sa interviews. At dito pumasok ang opinyon ng isang NBA legend, Yao Ming. Ayon kay Yao Ming, kilala niya si Bol Bol mula pa noong rookie days nito. At gano'n na raw talaga ang personality niya, mahiyain. Para kay Yao, wala raw masama doon, kung hindi naman daw nananakit o nang-aaway si Bol Bol, hayaan na lang siya kung paano siya komportable. Pero ang sagot naman ng ibang fans, hindi naman daw masama kung sumagot lang sa interviews dahil gusto lang naman ng media at ng fans na makilala siya at marinig ang side niya tungkol sa kanyang performances. May isang malapit na kaibigan ni Bol Bol ang nagsabi na may isa pang dahilan, ayaw daw ni Bol Bol na pinagtatawanan ang kanyang itsura o galaw sa court dahil alam niyang minsan ganon ang humor ng mga tao online. Kaya mas pinili na lang daw niyang mag-distance sa media. Pero isang bagay ang hindi maikakaila, sa kabila ng lahat ng iyon. Average niya ngayon ay halos 39 points per game, at para sa TNT. Iyon lang ang mahalaga, at bago tayo matapos, pag-usapan natin ang isang PBA legend. Si Kelly Williams, may mga balita ngayon na posibleng magretiro na siya ulit o kaya naman ay ilipat sa isa sa sister teams ng MVP Group.
Sa ngayon, nasa OFA list na siya, pero ayon sa reports, hindi desisyon ng TNT iyon, kundi kay Kelly mismo. At kung tutuusin, kahit may edad na siya, hindi mo pa rin mararamdaman na humihina siya. May shooting pa rin siya sa labas, umaabot ng 35% beyond the arc, at solid pa rin sa defense at rebounding. Sa kanyang 16 seasons sa TNT franchise, marami na siyang naibigay sa team. Matatandaan din na noong 2020 nagretiro na siya, pero bumalik dahil hiniling ng TNT. Ngayon, mukhang unti-unti na talaga siyang papalapit sa huling yugto ng kanyang karera, at kung ito man ang huling kabanata, isa lang ang masasabi ng mga fans. Salamat, Kelly Williams. At ngayon mga ka-hopes, gusto naming marinig ang opinyon ninyo. May panama ba si Marcus Lee kay Bol Bol? Tama ba ang ginawa ng Magnolia kay Nuni Omo? At panahon na ba talaga para magpahinga si Kelly Williams? E-comment nyo lang sa baba ang inyong mga sagot, at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, like the video, comment your thoughts, subscribe sa Race Hoops Universe dahil dito sa channel na ito, ang bawat kwento ng basketball ay may lalim, may drama, at may puso. This is Race Hoops Universe, at magkita-kita tayo sa susunod nating basketball story.